Ito ang kadalasang sinasabi nila kapag nakikita nila yung solar setup ko, kasi maraming dumadaan dito. Useless daw ang solar setup kasi nga meron ng grid. Totoo nga naman, ano? Nonsense, diba? Oo nga naman, no? Diba? Nagsayang lang tayo ng pera. Pero ito, ide-defend ko yung mga kasama kong solarista. So ganito kasi, sa solar setup, dyan ay libre ang generation. Wala kang binabayaran, libre. Basta sumikat yung araw, lumubog, libre ang kuryente ko araw-araw. Samantalang dito sa grid, ayan, yung galing sa poste, pumasok sa bahay mo, kahit hindi mo ginamit, pumasok sa circuit breaker mo, pumasok sa mga wirings mo hanggang hindi mo ino-on yung ilaw mo or hindi mo ginagamit, is babayaran mo pa rin. Bakit? Kasi nga yung tinatawag nilang, yung sinabi ko na generation. Yung generation loss, kahit hindi mo ginamit, lahat kayo ay hati-hati kasi nga nawala siya na hindi nyo ginamit. Ang kuryente kasi natin sa grid ay multiple yung kanyang source, like hydro, nuclear, wala naman tayo, gas, geothermal, wind, and solar. Kita nyo na solar pa rin yung gayaan, solar pa rin. So hindi pa rin nawawala. Pagkaalam mo kasi, pag yung hydro, lalo kung summer, pag kinukulang ang demand, pag kinukulang ang supply, mataas ang demand. Summer nga content tubig, malakas ang demand, mainit, maraming gagamit, so kulang. Ang gagawin nila, magdadagdag gamit ang fuel. O tataas yan kasi nga mahal ang gas. My goodness, my friend. Alam nyo naman na ang kuryente natin, ang presyo ng kuryente, pataas ang pataas, pataas ang pataas. Gas kasi nga, gumamit ng gas. Ang gas naman ay pataas ng pataas, pataas ng grabe ang saklap, diba? Ayos naman. Lahat ng yan ay mararamdaman natin ng epekto niya kasi nga lahat ng mga necessity ngayon ay ginagamitan po ng kuryente. Bibili tayo sa market ng gulay, ginamitan malamig. Ayan, yelo, mga inumin, alak, Coke, ano ba, Royal, ano ba, nag-endorse pa tayo. So lahat ng yan ay ginagamitan ng yelo. So lahat po yan ay sisipa kasi nga ginagamitan ng kuryente. Ba't tayo napunta doon? Isa ano lang tayo. I-explain ko lang kasi na ba't ako nagso-solar, may grid naman. So ganun po kasi, ang daya nga yung ninakaw ng kapitbahay mo na kuryente. Hati-hati tayo dyan. Kung isang taon siya nagnakaw, di isang taon ka rin nagbabayad sa nawawalang generation. Ano pa? Maintenance. Hati-hati tayo dyan. Marami na putol na bagyo, yung mga wire na putol-putol, papalit-palitan. Maintenance ng mga tao. So doon pa lang sa sa generation loss, tapos yung pagnanakaw, yan. Doon ako disagree talaga sa maintenance, lahat-lahat, palit ng poste, palit ng wire, manpower, no problem. Pero yung pagnanakaw, jumper, at generation loss, medyo hindi naman yata yon. Hindi na laging problema dito sa amin. Dito lang sa amin, nasa Aurora, sa Northern Aurora. So napakalayo nito. Minsan kasi dito may ugali na bigla-bigla na lang magkaka-brown out. Tapos ang brown out po dito, dati-dati pero ngayon okay naman na yata Pero kahit sabihin natin okay na, ayoko pa rin. Ganito kasi, pag mag-brown out dito is almost 3 days, 4 days, 1 linggo. So matindi. Walang abiso. Yung susubo ko ng pagkain, biglang namatay. Wala na yun. Bukas na yun ulit. At ang matindi, kahit sabihin natin panay ang brown out, wala namang kuryente, pero grabe ang tindi, laki na babayaran. Bakit ganon? Kaya pala mataas ang bayarin namin noon sa kuryente kahit sabihin natin patay sindi ang kuryente at mas madalas pa yung brown out or walang kuryente kaysa meron. Kasi nga noon ang source of energy namin or source of electricity ay from generator.
diesel generator. 4 yung ginagamit. So, hindi natin maiwasan niya masisira. So, ngayon kasi, ang kuryente dito sa amin ay galing na sa Napocor. Diyan sa labas, meron ng substation. So, goods yun. So, kaya pala mataas ang kuryente namin, no? Mataas ang bayarin. Kasi nga, gugutumin kami. Para kang asong gugutumin sa kuryente. Di syempre, lahat ng mga gamit mo, uhaw. Tapos, pagdating ng kuryente, lahat na mga kailangan mo isaksak, isasaksak mo ngayon. Lahat kailangan mo i-charge mo ngayon. So, para siyang ganon, na gamitin mo na lahat, mag-welding ka na lahat-lahat. Kasi, mamaya, alam mo, wala nang kuryente. So, hindi ka na makakapagtrabaho. Ang fuel generation kasi ay mataas ang kanyang generation losses. Or power loss. Ano yun? Power losses ba? Kasi nga ganito guys, umadar yung generator. Naubos yung kanyang fuel. Pero hindi mo ginamit. Pero mautak sila. Babayaran mo pa rin yun. Hati-hati kayo doon. Kaya parang lugi naman tayo doon. Diba? Kasalanan sila naman nagsabi magtipid kayo. Tapos nang nagtipid kayo, babayaran nyo pa rin. Diba? Kaya nga ang negosyong yan win-win-win kasi nga kahit hindi mo ginamit, parang tinapay na panis, bayaran nyo pa rin kahit hindi nyo kinain, parang ganon. So, dito sa amin, pag ganon na may kuryente na nun, gamit kami ng gamit, lahat-lahat, saksak lang saksak dito, saksak doon, saksakan kami. Kaya, ang nangyari, mataas ang bayarin kahit patay sindi ang kuryente, or mas madalas ang brownout. Sakto. Just to be short, kasi nga matindi yung ilong ko. Ba't ako nag-solar? Kasi nga dito is wala kang brownout. Di mo mararanasan ang brownout. Simula nung na-set up ko, maayos na yung system ko, hindi ko pa naranasan ang brownout. Ito pa, libre ang generation. Kasi nga, libre ang araw. Basta sumikat na araw, may karga yung battery mo, may kuryente ka. Wala kang binabayaran na generation loss. Di ba, hindi ka guys sa grid, ati-ati kayo, yung magnanakaw, yung kinain ng magnanakaw, yung kinuha ng magnanakaw, lahat-lahat, yung babayaran nyo, hati-hati kayo. Dito sa amin dito is a freelancer, wala kami binabayar, wala kami pakialam doon. Yun ang kagandahan sa solar. Then, especially pag brownout, meron kaming kuryente. Agad-agad. Dito sa amin, inabot ng 3 months. 3 months, ayan, bago na-restore yung kuryente. My goodness, lahat kayo hati-hati doon. Ayan, pero dito sa solar setup is, ayan, after na magka-dilubyo, set up mo kagad yung panel, ayan, may kuryente ka lang sa hapon. Ang bilis, di ba? So, yun ang kagandahan ng naka-solar setups. Madaling salita, convenient, agad-agad meron ka na kuryente. Ewan nila ba't di ka pa nag-generator kaysa naman solar, mas mura. Pag-usapan natin next time kung bakit mas maganda pa rin ang solar setup compare sa generator. Isa pang tanong, kagaya kanina may nakita na naman, hindi ka na gumagamit ng grid. To tell you the truth guys, gumagamit pa rin ako ng grid kasi nga sa welding setup. Kung siguro yung setup ko ay, yung solar setup ko is about rated 10 kilowatt, pwede na ako maging independent kasi nga kaya na niya ang welding machine. But as of now, hindi pa pwede kasi 3 kilowatt lang siya. Yan. So, gumagamit pa rin ako ng grid pero welding machine. At least kahit paano, na-lesser na yung pagiging dependent natin sa grid. O, diba? Kahit paano, hindi naman tayo palagi nag-welding kagaya nila. Sakala ko nag-welding nung nagtupi-tupi, gumawa ako ng mga U-bar, U-clamp. And after that ay hindi na kasi mga mga metal works na lang, pit-pit-pit, mga grinder, cutting. So yung mga yun is kaya na naman ang setup natin. Yung welding machine na lang. Okay, so siguro someday pag kaya-kaya na lahat-lahat is papatuli na ako. Hindi naman. Kailangan pa rin yan kasi nga ang main lang talaga na purpose ko dito kaya ako nag-solar is brownout kasi nga mahirap pagtiwala ng kuryente dito kasi maya't maya brownout. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit
Sipon natin, malala. Okay, so see you next time. Ingat-ingat. Mainit.